Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay dumating si Yoon upang maisakatuparan nito ang kanyang plano, sa pamamagitan ng mga bangkay ng mga kadet sa harap ng mga ito. Nang bigla namang natigilan ang Young Master ng Dark Clan. Sabi nito na ngayon ay alam na nito ang pananggagalingan ng hindi maganda nitong nararamdaman. Ang una ay akala nito na sinusubukan lamang siya na mapatalsik nito, bilang ang panghuli nitong katunggali sa labanan ng mga tagapagmana, ngunit kapag ang mga katawan ng mga ito ay naibalik sa kani-kanilang mga clan, ay wala ng pagpipilian ang mga ito kung hindi ang isisi sa kung ano ang mga bakas ng teknik ang makikita sa mga katawan ng mga ito bilang salarin sa pagkakamatay ng kanilang miyembro ng clan, at ang tunay nitong layunin, ay ang maglaban-laban ang 5 clan sa isa't isa. Sobra itong nagagalit dahil si Xian Yuan ay nagawang maisahan ang mga ito, at ginamit nito ang kanilang estratehiya na paggamit sa kanilang mga kaaway upang ang mga ito ang maglaban-laban, at ito ay bumalik sa kanila. Matapos ay agad na inutos ng Left Guardian na dalhin ang dalawa sa detention center agad-agad. Sa Demonic Academy, Director's Office, ay sinasabi ni Senior Instructor Hu na ang mga bangkay ng mga kadet ay matagumpay nang naipadala sa kanilang kinabibilangang clan, at nagpadala na din sila ng opisyal na pahayag na si Qian Muyon at Mu Jin-on ay ikukulong sa detention center hanggang ang Lord at ang mga Council Elders ay makabalik. Sabi niya na isa itong nakakagulat na pakulo. Wala ni isa ang makakaalam ng katotohanan ng dahil lamang sa pagtingin sa mga bangkay ng mga ito, at isa din ito sa kanyang ipinagtataka. Sa isip nito na imposible kahit na ito pa ay isang Grandmaster upang magawang makopya ang teknik na isang beses pa lamang na nakikita. Bukod pa doon ay ito ay hindi ordinaryong teknik, ngunit ito ay ang secret teknik ng leader ng Dark Clan. Kung ano man ang kaso, ay ang labanan sa pagitan ng 5 clan ay hindi na maiiwasan pa. Ang Lord ay matagal nang tinatrabaho ang pagpapahina ng kanilang kapangyarihan, ngunit si Qian Yuan ay nagawang mahati ang mga ito sa paraan na tanging posible lamang na magawa sa Demonic Academy, at mukhang ito ay sobra nang nag-matured. Ang tunay na Lord na hinihiling ng Demon Sword ay ngayon ay naipanganak na. Sa kanlurang bahagi ng Heavenly Demonic Cult Castle, sa Poison Clan's Manor, ay galit na sinasabi ng Vice Leader ng Poison Clan, na si Baek Moon-soo, na hindi na nila ito makakaya pa, nais pa sana nito na magpigil hanggang sa matapos itong magluksa sa pagkamatay ng kanyang ama, ngunit sumusobra na ang mga ito. Sumang-ayon naman dito ang isa sa core member ng Poison Clan, na si Baek Chao. Sabi nito na hindi na dapat nilang hayaan pa na paglaruan pa sila sa kamay ng Dark Clan. Sigurado ito na ang lahat ng naririto ay alam ang patungkol sa pagbago ng isip ng kanilang leader na makisali sa ika-6 na pagsusulit matapos na bisitahin ito ni Lady Mo ng Dark Clan, at higit pa dito ay nagawa pa nitong magpakita sa burol ng kanilang leader. Si Lady Mo ay mababa ang tingin sa kanilang mga Poison Clan. Ang kaluluwa ng kanyang ama at ni Cholgu ay matatahimik lamang matapos nilang mapugutan ng ulo si Lady Mo. Sabi naman ng isa sa vice leader na humihingi ito ng pasensya sa kalagitnaan ng burol, ngunit ito na ang tamang pagkakataon para gawin ito. Sinang-ayunan naman ito ng kanyang katabi. Sabi nito na malaki ang kanilang tiyansa na manalo habang ang leader ng Dark Clan at kalahati ng puwersa nito ay nasa malayo. Sabi naman ng isa nitong kapatid na sigurado siya na iniisip ng mga ito na wala silang panahon na maisip ang bagay na ito, dahil alam nilang abala sila sa paghahawak ng burol ng kanilang pamangkin, at hindi nila dapat na palagpasin ang pagkakataon na ito, na sinang-ayunan naman ng vice leader ng Poison Clan. Sabi nito na tatapusin na muna nila ang burol ng kanilang pamangkin, at pagtapos ay palihim na ipag-uutos sa kanilang puwersa na magtipon dito ng alas 2 ng umaga bukas. Sumunod na araw, alas 4 ng umaga, sa Dark Clan's Manor. Sabi ng isa na dahil wala ang Dark Clan leader, ay ito na ang tamang pagkakataon upang maubos nila ang mga nandito. Sa isang pagsugod ay papasukin nila ang kaloob-looban ng kanilang quarter, na sinang-ayunan naman ng mga ito, matapos ay nagbigay na ito ng hudyat. Kaya naman ay ang lahat ay nagsipag-sunod na papasok sa loob ng Dark Clan's Manor. Nang makapasok ay napahinto naman ang mga ito,
sabi ng isa na mukhang may kakaiba siyang napapansin sa paligid, dahil walang kahit na isang anino ng tao sa paligid, kahit na matagumpay na nilang napasok ang kanilang manor. Kinabahan naman ang isa nilang kasama, na hindi kaya ay. Kaya naman ay sinabihan nito ang mga kasamahan niya, na ito ay isang patibong, at maya-maya pa ay pinaulanan sila ng Dark Clan ng mga palaso. Sinabihan naman niya ang kanyang mga kasamahan na mag-iingat ang mga ito at iwasan kung maari, dahil ang mga palaso ay may mga nakalagay dito na chi. Nang matapos silang paulanan ng palaso, ay madami sa kanilang bilang ang napaslang. Kaya naman napasabi ang isa sa mga ito na hindi kaya ay alam ng mga ito na aatake sila ngayon. Sabi ng vice leader ng Poison Clan na sinimulan na nila ito, kaya naman ay wala na silang lugar pa na matatakbuhan. Matapos ay inutusan na nito ang lahat na labanan nila ang mga ito hanggang sa kamatayan. Naganap na nga ang malagim na digmaan sa pagitan ng dalawang clan, ang Poison Clan laban sa Dark Clan. Bigla namang may dumating na isang malakas na miyembro ng Dark Clan, at sinasabihan ng mga ito na kapag ang daga ay wala ng matakbuhan ay kahit ang pusa ay magagawa na nitong kagatin. At mukhang sinusubukan ng mga ito ang lahat upang magdusa, at agad namang may pumunta dito na isang kawal ng Poison Clan upang atakihin ito, ngunit sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay ay nagawa niya itong mapinsala. Nang bigla naman itong nagpamalas ng isang pambihirang kakayahan na nagawang mapaslang ang karamihan sa mga kawal ng Poison Clan, dagdag pa nito sa kanyang sinasabi, na sa huli ay mananatili pa din ang mga ito bilang mga daga. Nang may bigla namang sumugod sa kanya, na agad naman nitong nasalag. Matapos ay nagtanong ang isang ito kung siya ba ang vice leader ng Poison Clan. Sinabihan naman niya ito na napakahina ng isang ito, at biglang binigyan niya ito ng malakas na pag-atake na buong-buo naman niyang sinalo. Nabahala naman ang mga kasamahan nito dahil sa kanilang nakita sa ginawa nito sa kanilang vice leader. Bigla namang dumating si Lady Mo, at sinasabi na nakakawalang gana panoodin ang mga Poison Clan, dahil kumilos ang mga ito base sa kanyang inaakala. At masyado nilang minaliit ang mga kakayahan ng mga ito dahil lamang sa wala dito ang kanilang leader. Matapos naman na makita ng dalawa si Lady Mo, ay galit na galit ang mga ito na sinugod siya. Ngunit sinabihan lamang sila ni Lady Mo na ang kamatayan ng mga ito ay ngayon na magaganap. Kaya naman ay nagsigawa ito ng isang malakas na pag-atake na nagawang putulan ng ulo ang dalawang miyembro ng Poison Clan. Nakita naman ito ng isa pang taga-Poison Clan, ngunit maya-maya pa ay dinakot ito sa ulo at sapilitang pinaluhod. Sa isip nito ay hindi siya makapaniwala, dahil may mga halimaw pa pala ang naiwan sa loob ng Dark Clan bukod pa sa kanilang clan leader. Nang nakita naman nito si Lady Mo, ay sinabi nito na akala niya ay wala lamang ito at isa lamang unang asawa ng Lord, at mukhang itinatago lamang nito ang kanyang kakayahan. Sinagot naman siya ni Lady Mo na hindi naman niya ito itinatago sa lahat, hindi lang talaga niya maipakita ito dahil wala namang dahilan, nang bigla naman itong pinugutan ng ulo ni Lady Mo. Nang matapos ay nagsi-report kay Lady Mo ang mga kawal nito at sinasabi na natapos na nilang linisin ang mga daga sa kanilang manor. Binati naman ito ni Lady Mo, ngunit nanghihinayang siya dahil hindi na nito mapapakinabangan pa ang mga natitirang Poison Clan. Nababahala naman ang isang tagasunod nito na dahil sa ang Poison Clan ay sinubukan na lusubin sila, ay gaano ito kasigurado na walang gagawin ang Blade Clan. Sinagot naman siya ni Lady Mo na wala itong dapat na ikabahala, dahil ang Blade Clan ay hindi gagawa ng kahit na anong bagay nang sila lamang nang walang direktang utos galing sa kanilang clan leader. Sabi nito na naiintindihan niya, at bukas ay magpapadala ito ng mga tauhan sa Demonic Academy upang kuhain na dito ang kanilang young master. Hindi naman ito sinang-ayunan ni Lady Mo. Sabi nito na hayaan lamang nila ito doon, si Qian Mu yon ay kailangan na mapag-isipan ang kanyang mga nagawang aksyon. Nagtataka naman ito kung bakit, dahil hindi nila dapat na hayaan lamang ito doon. Sinagot naman siya ni Lady Mo at sinasabi na mas kilala niya ang kanyang anak sa kahit na sino pa, ang kailangan niya ay magising dahil nahulog ito sa patibong ng kanyang kalaban dahil sa pagiging kampante,
at nais niya itong turuan na ang posisyon sa pagiging isang lord ay hindi madali, kaya naman tingin niya ay kailangan ito ng kanyang anak, ang matuto. At ang pinaka-importante sa ngayon ay ang gamitin nila ang kanilang lahat ng mga resources upang malaman ang lahat patungkol sa bastardong si Qian Yuhun, at kahit na kailanganin na ikulong at tanungin ang dati nitong gwardya na si Guard Jiang, at ang mga kadet na napatalsik sa Demonic Academy. Tinanong naman siya nito kung ayos lamang ba siya, sinagot naman siya ni Lady Mu na ayos lamang ito. Mayroon lang ginawa ito sa kanya, kaya naman ay dapat nitong singilin siya ng kabayaran. Sa isip naman nito na si Yuhun ay masyado nang nagiging mapanganib kung hahayaan niya lamang ito, at hindi siya ang taong kayang hawakan ni Qian Muyon, kaya naman ay kailangan na niyang personal na asikasuhin ito ngayon. 4 na araw na ang nakalipas matapos na may padala ang mga bangkay ng 4 na kadet sa kanilang mga kinabibilangan na clan. Matapos na may patapon sa detention center si Qian Muyon at Mu Jinyuon, at maselyohan ang chi ng mga ito, ay ang kanilang mga kasamahan ay nahaharap sa hindi magandang sitwasyon. Ang ilan sa mga kasamahan ni Qian Muyon na sumali sa kanyang grupo bilang ang kanilang Vice Lord candidate, ay binawi ang suporta sa kanya. At sa ibang natitirang mga kasamahan ni Qian Muyon ay wala nang magawa dahil sa ang buong Demonic Academy ay nasa ilalim na ng control ni Qian Yuhun, kaya naman ay nagsipag-desisyon na ang mga ito na lumabas na ng Demonic Academy, upang magawang suportahan si Qian Muyon mula sa labas. Ang 7 cadets na umalis sa faction ng Young Master ng Dark Clan, at ang 5 pang mga kadet mula sa mga elite clan na hindi pa nakakapamili ay nagbigay ng kanilang katapatan kay Qian Yuhun. Ngunit si Qian Yuhun na mas pinapahalagahan ng katapatan, ay hindi kumbinsido sa mga ito, kaya naman ay hindi nito tinanggap ang kahit na isa sa mga ito bilang kanyang mga tagasunod. Mabuti na lamang na si Zhao Machak at Li Sahiem ay natanggap bilang tagasunod ni Yuhun, dahil nagbigay ang mga ito ng katapatan bago pa labanan ng ating bida ang 4 na kadet na napaslang. Sa isang lugar naman sa Demonic Academy ay nagkaroon ng pagtitipon dito, sabi ng isa kay Yuhun na maaari nitong tanggihan ang mga nanggaling sa grupo ng Young Master ng Dark Clan, ngunit hindi ang 5 dahil kailangan niya itong tanggapin. Dagdag pa nito na naiintindihan niya ang kanyang nararamdaman, ngunit upang siya ay umangat bilang isang Vice Lord, ay kailangan nitong ng kahit na 12 mga leader na galing sa mga elite clan, upang maging mga saksi sa kanyang posisyon. Sabi pa nito na alam niya ang hindi magandang pakiramdam dahil sa panunood lamang ng mga ito at walang sinusuportahan kahit na ngayon, ngunit gamit ang 5 iyon ay magagawa nila mapunan ang kinakailangang bilang. Sang-ayon naman ang lahat sa sinasabi ni Chetek Gayem, at pinipilit nila ito na pumayag, dahil ang pagiging Vice Lord nito ang pinaka-prioridad nila sa ngayon. Tinanggihan naman ito ni Yuhun at sinasabi na ibang ruta ang tatahakin nito. Napatanong naman ang isa sa kanyang kasamahan na noong nakaraang araw pa lang nitong nalaman mula sa Academy Director na kailangan nito ng 12 leader na mula sa mga elite clan na tatayo sa kanya bilang kanyang mga saksi upang makaangat sa posisyon ng pagiging Vice Lord, kaya naman ay may iba pa bang paraan? Masaya namang sinasabi ni Yuhun sa mga ito na ngayon ay aalis na siya sa Demonic Academy. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa sinabing ito naman ni Yuhun ay nagulat ang lahat sa kanilang narinig. Ipinaliwanag ni Yuhun sa mga ito na mayroon siyang 2 dahilan kung bakit nais nitong umalis ng maaga sa Demonic Academy. Ang una ay ang makahanap ng saksi sa ibang pamamaraan. Ang ibang paraan ay dahil sa ngayon ay ang Lord at 8 sa iba pang mga Council Elder ay wala, dahil sa umalis ang mga ito upang magtungo sa Central Plains. Sabi ng isa na ibig sabihin ba nito na walang mga leader ng main clan ang naririto ngayon, ngunit sigurado ba ito na magagawa niyang magtagumpay? Sabi naman ni Wang Hul na wag na silang mag-alala dahil hindi naman ito aalis ng mag-isa. Nagulat naman ang iba sa sinabi nito dahil mukhang pati si Wang Hul ay sasama din. Sabi naman dito ni Wang Hul na hindi lamang siya ang sasama, agad naman ding sumagot si Moonju na sasama din siya dito. Nagulat naman sila nang pati si Baekgi ay nagsabi din na sasama,
dahil ang lahat ng kadet na nakapasa sa ikalimang pagsusulit ay aalis na. Sabi naman dito ni Moonju na kahit na may mga kakulangan pa ito ay magagawa naman niyang maprotektahan ang kanilang pinuno. Humihingi naman ng pasensya si Wang Hul dahil sa ganitong paraan pa nila ito nalaman, kaya sabi naman ng iba na pati sila ay sasama na din sa mga ito. Kaya naman sinabi ni Yuwon na naiintindihan nila ang katapatan nito sa kanya, ngunit kung totoo talaga na gusto nilang makatulong sa kanya, ay umalis sila sa Demonic Academy kapag na-master na ng mga ito ang kanilang mga martial arts. Natahimik naman ang mga ito at napasabi na lang na kahit ang tingin nito sa kanila ay hindi pa sila makakadagdag sa lakas ng kanyang puwersa, ngunit kahit na ganun ay iniisip pa din ito ang ikabubuti nilang lahat, kaya naman ay kailangan ng mga ito na magpalakas pa bilang ganti. Sa isip naman ng isang kasamahan ng mga ito na labis ang lungkot ang mayroon kay Heobong dahil sa hindi nito magagawang makasama sa pinuno nila. Nagulat naman sila sa biglang ginawa ni Heobong dahil bigla nitong sinabi sa lahat na sasamahan din ito ang kanilang pinuno kaya naman ay sinabihan niya na huwag na nilang alalahanin pa ang kalagayan ng kanilang pinuno at pinayuhan sila na mabilis na magpalakas. Sa ginawang ito ni Heobong ay napakunot na lang ang mga noo at kilay ng ibang espada ni Yuwon na may iwan kasama ng ibang kadet. Bigla naman itong nagmakaawa kay Yuwon at sinasabi na sasama ito saan man magpunta si Yuwon. Sinabihan naman siya ni Baekgi na isasama nila ito ngunit huwag na lang nitong sabihin sa iba hanggat di pa sila nakakaalis. Dahil sa ginawang ito ni Heobong ay nagkaroon ng kaguluhan sa pagitan ng ibang mga kadet, dahil sabi ng mga ito na sinabi ni Yuwon sa kanila na may one, ngunit isasama nito si Heobong, at hahayaan niya lang ba ito, sabi niya kanina lamang na ang nais niya ay ang magpalakas pa sila. Dahil sa di na alam ni Yuwon ang gagawin ay sinabihan na lang niya si Heobong na siya na ang humanap ng paraan para makasama, hindi naman hinayaan na makasama si Heobong sa pag-alis ng mga ito at pinipigilan. Alas 8 ng gabi, sa Flying Phantom Clans Manor, ay may napansin naman ang gwardya sa malayo, at mukhang isang grupo ito na papalapit sa kinaroroonan nila. Agad naman nitong inalarma ang kanyang kasamahan at tinatanong kung sino ito dahil ngayon pa lang niya ito nakita, kaya naman ay tinanong na sila ng isa pang gwardya kung ano ang kanilang kailangan sa lugar na ito. Agad namang sinabi ni Yuwon na maari bang sabihin ng mga ito kay Sir Huan Yui, na pang-12 sa mga Council Elder, na si Cheon Yuwon, ika-12 sa Council Elder ay hinihiling na makita siya. Nagulat naman ang gwardya sa ipinakita ni Yuwon sa kanila, nang matapos na makumpirma ay agad na nagbigay galang ang mga ito sa Council Elder na nasa kanilang harapan, sabi ng isa na sasabihin agad nito sa kanilang clan leader upang maipalam, kaya naman ay maghintay muna sila dito ng ilang sandali lamang. Napasabi naman si Heobong na mukhang may multo na lalabas anumang oras sa harapan nila, na sinang-ayunan naman ni Wang Hul. Sa isip naman ni Moonju, na hindi nito napansin nang magpunta sila dito dati ng kanyang lolo na ang lugar na ito ay medyo kakaiba, kaya naman ay napapaisip naman ito kung mapapapayag kaya ni Yuwon ang clan leader dito, dahil mas maganda sana kung ang kanyang lolo ay nandito. Agad namang binati sila ng taong lumabas sa pinto. Sabi nito na ang pangalan niya ay si Nuya Yuni, at siya ang director dito sa Flying Phantom Clan. Nagtataka naman si Heobong dito dahil sa foundation nito at pulang lipstick ay di nito matukoy kung lalaki ba ito o babae. Sabi naman nito na narinig niya base sa kanilang bantay ay ang 12th Council Elder ay naririto, at tinuro si Wang Hul at tinatanong kung siya ba ito. Agad namang tinuro nito si Yuwon at sinasabi na siya ang naghahanap sa kanilang clan leader. Agad naman nagpakilala dito si Yuwon, sa nangyaring pagkakamali nito ay humingi naman siya ng pasensya at binabati ang pagdalaw ng 12th Council Elder sa kanilang lugar. Sabi nito na ang kanilang master ay sinabihan siya na dalhin ang 12th Council Elder sa kanilang guest house at upang mapagsilbihan ng kaunting salo-salo, kaya naman ay sinasabihan siya nito na pumasok na sila. Ngunit nang makapasok na ang dalawa ay hinaranggan naman sila Wang Hul ng mga gwardiya ng 11th Council Elder. Nang makapasok ay sinabi nito na nakalimutan niyang sabihin na ang kanilang master ay nais na makita ay ang Council Elder lamang,
At sana ay maintindihan niya ito dahil ang kanilang master ay mahiyain. Mula sa labas naman ay napasigaw si Wang Hul, at sinasabi dito na alam nito na isa itong hindi magandang tanong, pero paano sila makakasigurado na ang kanilang pinuno ay hindi mapapano kung mag-isa lamang ito na papasok sa loob? Natuwa naman ito at pinupuri si Wang Hul, dahil sa hindi lamang ito isang gwapo at matipuno ay tapat din ito. Sabi nito na ang leader ng kanilang clan ay hindi isang uri ng tao na hindi nagbibigay ng galang sa isang council elder ng kanilang demonic cult. Dagdag nito na bakit hindi na lang ganito, hahayaan nila makapasok ang isa pa sa kanila, at siya na ang bahala kung sakaling sigawan man siya ng kanilang master. Nagalit naman si Heobong dahil bakit isa lamang, nang bigla namang nagsabi si Moonju na siya na ang sasama dito. Kaya naman ay sinabi nito na pumasok na sila. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.